Maligayang pagbabalik sa Axis of Truth, muntik na namang mapaslang ang isang US President sa hapunang, kasama ang media na matagal nang ginagawang normal ang retorikang nagpapalabas na moral ang karahasang politikal. Ngayon, ang mga taong tumulong gawing tatak ng politika ang galit ay nagpapanggap na nagulat na may naniwala sa kanila. Tuklasin natin ito. Kinilala na ng otoridad ang suspect na si Cole Thomas Allen, 31 taong gulang mula Torrance, California. Iniulat ng CBS na nag-check-in siya sa hotel isang araw bago ang hapunan, bumiyahe ng tren mula Los Angeles papuntang Chicago at pagkatapos ay sa Washington, at nakita sa surveillance na sumugod sa security checkpoint sa labas ng ballroom. Nakarekober ang investigador ng cellphone at iba pang elektronikong gamit, humihingi ng search warrants at nire-review ang mga sulat mula sa hotel bilang bahagi ng investigasyon sa motibo. Alam na ipinadala ni Allen ang ilang sulat sa pamilya bago ang pag-atake at isang kamag-anak ang nag-abiso sa pulis dahil sa pag-aalala. Nagpadala siya ng 1,052 salitang manifesto sa pamilya niya mga 10 minuto bago ang pag-atake, nilagdaan bilang Cold Force-friendly federal assassin Allen. Sa liham, tinukoy niya bilang target ang mga opisyal na administrasyong Trump. Ngayon, sinabi ni Attorney General Todd Blanche na sa paunang mga natuklasan, ipinakita na tila tina-target ng suspect ang mga miyembro ng administrasyong Trump, kabilang na si Trump mismo. Totoo, iyon ang nakita namin sa manifesto. Si Allen ay dating estudyante ng Caltech, nakakuha ng Master sa Computer Science sa Cal State Dominguez Hills, at paulit-ulit nagtrabaho sa C2 Education, isang tutoring firm sa Torrance. Abala siya sa pag-iisip kay Trump at nagbigay ng maliit na donasyon sa kampanya ni Kamala Harris noong Oktubre 2024. Puno rin ng mga pahayag laban kay Trump at mga Kristiyano ang kanyang social media. Kaya linawin natin ito. Hindi ito basta-bastang insidente ng seguridad o sandali ng kaguluhan sa politika ng Amerika. Isa itong tangkang pampulitikang asasinasyon. Ang unang ebidensya ay natuturo sa suspect na naimpluwensyahan ng moralidad ng makabagong kaliwa sa loob ng maraming taon. Tingnan mo. Alam mo, kailangan talagang magkaroon ng kaguluhan sa mga kalsada hanggat may kaguluhan sa ating mga buhay. Mga kaaway ng Estado. Ipakita mo kung saan nakasulat na dapat magalang at mapayapa ang protesta. Kumilos ka tungkol sa ginagawa ng tatay mo sa imigrasyon. Ikaw na walang silbi. Kung sila ay mababa ng antas, hindi natin magagawa yun. Paano mo napipigilan ang tukso na lapitan at sakalin siya? Ang pangunahing banta ng terorismo sa bansa ay mga puting lalaki na karamihan ay naranasan ng radikalisasyon noong Oktubre. Kailan ang huling pagkakataon na may artista na pumaslang sa isang presidente? Kailangan pa rin nilang lumabas at barilin si Donald Trump at iyan ay isang katotohanan. Tingnan mo habang ang karakter niya ay tinutusok hanggang mamatay. Nasaan si John Wilkes Booth kapag kailangan mo siya? Ayan na yan, ilabas mo. Napag-isipan ko ng matindi ang pagpapasabog ng White House. Iniimbestigahan ng Secret Service ang isang senador ng Missouri matapos kiyang sabihing umaasa siyang mapaslang si Pangulong Trump. Pupunta ako at papatayin si Trump ngayong gabi. At kung makita mo ang sinuman mula sa gabinete na yan, sa isang restaurant, sa department store, sa gasolinahan, lumapit ka at magtipon kayo ng tao. At harayin mo sila, sabihin mo sa kanila na hindi na sila welcome kahit kailan. Nakakapagtaka pa ba na nababaliw ang mga tao kung ganito lagi ang propaganda na pumapasok sa isip nila araw-araw? Si Trump ay si Hitler. Ang mga Republican ay mga pasista. Ang mga Kristiyano ay mga nang-aapi. Masama ang Amerika. Ang Israel ay mapanlipol. Ang kanluran ang problema. Kapag matagal mong naririnig ang mga iyon, dadating ang oras na ituturing ng paglaban, hindi na karahasan. Iyan mismo ang ipinagalaban ng Free Palestine Death Cult sa mahigit 2 taon na. At dito, nagiging mas nakakatakot ang kwento dahil ang lalaking nagpakita sa Washington Hilton ay bahagi lang ng kwento. Ang natira sa kwento ay ang makinang nagturo sa kanila na gawing normal ang karahasang politikal. Habang nakikita natin sa kanan ang pagtanggap sa mga Nazi tulad ni Nick Fuentes, tumataas din ito sa kaliwa na ngayoy ginagawang normal ang isa sa pinakakarumal-dumal na anti-Hudyo sa publiko. Dito pumapasok si Hasan Piker. Si Hasan Piker ay hindi basta-basta streamer lang sa isang basement na may 3 taga-subaybay at ring light. Naging parang bagong paborito siya ng kaliwa. Isa sa pinaka-ma-impluwensyang komentador sa politika ng kaliwa. May milyon-milyong taga-subaybay, malaking audience na kabataan, at platapormang nagtatampok sa kanya bilang pangunahing daan ng Gen Z sa kaliwang politika.
Tinaya ng ADL na ang pinagsamang bilang ng kanyang mga tagasunod sa social media ay nasa humigit kumulang 11.3 milyon noong Abril ng taong ito. At sa totoo lang, pamangkin din siya ni Cenk Uygur. Mukhang namamana talaga ang labis na pagkamuhis sa mga Hudyo sa kanilang pamilya. Kapag tiningnan ang malaking makakaliwang plataporma niya at paano ito ginagamit, malinaw na hindi ito simpleng pagpapanggap ng sosyalista mula sa lalaking yumaman sa pagbebenta ng rebolusyon sa mga bata sa Twitch. Ginagamit niya ang plataporma para gawing normal ang ideya na nakakatawa, makatarungan, o kailangan ang karahasang politika laban sa mga taong sa tingin niya ay nararapat. Tingnan mo ito. Sa pagkakaalam ko, pinipili lang ng mga may-ari na hindi pa upahan ang kanilang mga ari-arian. Patayin sila. Patayin ang mga yan at patayin ang mga hayop na yan sa kalsada. Hayaan mong maligo sa dugo ng mga kapitalistang yan ng mga kalsada, pare. Ito ang ipinapakain sa milyon-milyong kabataan ng bagong paborito ng kaliwa, ang mga radikal sa internet. Heto siya, binibigyang katwiran ang pagpatay sa United Healthcare CEO Brian Thompson na tinawag niyang may sala sa panlipunang pagpatay. Tingnan mo. Sumulat si Engels tungkol sa konsepto ng panlipunang pagpatay. At si Brian Thompson bilang CEO ng United Healthcare ay sangkot sa napakalaking antas ng panlipunang pagpatay. Ang sistematisadong mga anyo ng karahasan, ang estruktural na karahasan ng kahirapan, ang sistemang pangkalusugan na para sa tubo at may bayad dito sa bansang ito. At ang mga bunga nito ay napakalaking antas ng sakit, napakalaking antas ng karahasan, at napakaraming namamatay. At iyon ay isang nakakaintrigang kwento para sa akin. Dahil si Mary ay napakahigpit pagdating sa krimen at parusa. Talagang tama o mali lang ang tingin niya rito? At gayon pa man, dahil sa malawakang sakit na dulot ng pribadong sistemang pangkalusugan para sa karaniwang Amerikano, nakita ko na maraming tao ang agad na nakaunawa kung bakit nangyari ang pagkamatay na ito. Ang tanga-tanga talaga ng lalaking ito. Hindi ko kaya. Parang masakit para sa akin na pakinggan pa siya. Hindi lang siya walang alam sa patakarang pang-ekonomiya, kundi pati sa mga palusot niya para bigyang katwiran ang mga krimen laban sa inosente at ang mga paliwanag niya. Sa clip, tinatalakay kung gaano kalupit ang Amerika sa parusa. Seryoso? Turko ka, kuya. Tingnan mo ang ginagawa ng Turkey. Tingnan mo ang ginagawa ng mga Islamikong bansa na ipinaglalaban mo at kung paano sila magparusa sa mga krimen. Nakakagulat ang pagkukunwari, ngunit mas lumalala pa ito. Huwag kalimutan na si Hasan Piker ay tahasang nanawagan ng pagpaslang kay Pangulong Trump. At isinulat mo pa nga ito. May maganda ngang video kung saan sinabi mo na, alam mo yon, kailangan may gumawa nito. Kapag sinabi ko yan, alam na ng lahat ang ibig kong sabihin. Na sa tingin ko, nagpapakita na merong maraming galit, maraming sama ng loob, at hindi pa nagagamit na potensyal. Hindi pa nagagamit na revolusyonaryong potensyal, sa totoo lang. Sa tingin ko, magandang oportunidad ito para sa pag-oorganisa. Revolusyonaryong potensyal. Malinaw niyang ipinapakita ang tunay niyang panawagan. Nakita natin ito matapos Oktubre, 7 nang itinataguyod niya ang Hamas at ipinagtatanggol mismo ang ginawa ng Hamas noong araw na yon. Kamakailan, sinuportahan niya ito at nakipagtalo pa sa estudyante sa Cambridge University, ipinagtatanggol ang panggagahasa at abuso ng Hamas noong Oktubre 7 bilang lehitimo. Panoorin ninyo. Mahalagang maunawaan ang kasaysayang konteksto ng marahas na paglaban. Pagpatay sa daan-daang kabataang teenager. Yun ba? Sa tingin ko, mahalagang maunawaan ang konteksto kung saan umusbong ang marahas na paglaban. Maging ito man ay Hamas o anumang uri ng militansya. Hindi sila mga barbarong halimaw. Nakakatakot talaga ang mga karumal-dumal na ginawa nila. Tama ba? Pero hindi ito nagmumula sa, alam mo na, mga luma at makalumang anti-Semitikong pag-uugali o dahil gusto lang nilang lumabas at gumawa ng malawakang panggagahasa. Sa palagay mo ba gagawing normal ang mararanas na pahayag, lalo na pumapatay sila ng sibilyan? Hindi. Malabo yun. Oo, hindi sila anti-Semitic. Nagbabasa lang sila ng Mein Kampf sa Arabic, sumisigaw na dapat patayin ang lahat ng Hudyo at gustong burahin ang tanging estadong Hudyo sa mundo. Sige, ayos lang. Walang kahit anong anti-Semitiko dyan, Hasan.
Isang lalaking may milyon-milyong kabataang tagasunod ang tumitingin sa massacre na ito laban sa mga Israeli noong Oktubre 7 sa mga testimonya at ulat tungkol sa sexual na karahasan at sa pinakamalalang pagpatay sa mga Hudyo mula pa noong Holocaust. At ang moral niyang konklusyon ay hindi nagbago ang pananaw niya. Siyempre, hindi. Dahil sa Islamist supremacist ideology ni Hassan Piker, hindi tao ang tingin niya sa mga Hudyo. Hindi niya itinuturing na biktima ang mga Israeli, inosente ang mga Amerikano, o pantay ang mga Kristiyano. Lahat sila ay simbolo ng pang-aapi. Kapag ginawang simbolo ng pang-aapi ang tao, madali silang i-dehumanize at bigyang katwiran ang anumang gawin sa kanila. Iyan ang dahilan kung bakit delikado ang pagde-dehumanize ni Hassan. Ngayon, kahit akala mo persona non grata na siya, patuloy pa rin siyang ipinagdiriwang ng mga left-wing media at namunggunang institusyong akademiko. Nakikita natin ang pagiging normal ng isang kulturang politikal kung saan ang karahasan laban sa mga taong hindi mo kapareho ng pananaw ay ginagawang lehitimo. Ito ay sinadyang pagpapalaganap ng third worldism na pinapalakas ng propaganda at subversyon mula sa Islamista at dulong kaliwang ekstremismo. Imbes na ituring na mapanganib na ekstremista ng media, si Hassan Piker ay kinikilala bilang kultural na fenomeno. Gumawa ng profile ang New York Times tungkol sa kanya bilang bahagi ng bagong kaliwang media at inilarawan siya ng media bilang tulay sa mga batang botante sa loob ng ilang taon. Imbes man tanong kung bakit tila humahantong ang tulay na iyon sa anti-Amerikanismo, anti-Semitismo at maging sa karahasang politikal. Sa mga nakaraang buwan, nag-lecture siya sa mga estudyante ng Yale, Michigan at Stanford. Ganito ang mga kalokohang itinuturo nila sa mga susunod na leader. Isang bulok na sistemang moral na di na kayang paggibahin ang biktima at terorista, demokrasya at tiraniya, o malayang lipunan at Islamistang kultong gustong wasakin sila. Sigurado naman dumalayo ang mga politiko sa ganitong mararahas na ideolohiya, hindi ba? Hindi ang mga demokrata ngayon. Narito sina AOC at Bernie Sanders na nakikipagpulong kay Hassan Piker. Samantala, nag-post si Bernie habang kasagsagan ng kabalintunaan. Paano naman si Zoran Mamdani, sosyalistang mahilig sa terorista at alkalde ng New York? Si Mamdani ay naging poster child ng kaliwang politika ng New York, isang sumisikat na figura na niyakap ng parehong kilusan. Itinuturing nilang henyo si Hassan Piker dahil ngayon, parang sapat na ang mag-stream ng matagal para matawag na henyo, habang pinapaliwanag niya kung bakit hindi daw maintindihan ang mga anti-kanluraning diktador. Ngayon, lumabas si Mamdani sa palabas ni Hassan Piker. Naghapunan sila at dumalo sa Passover Seder bilang bahagi ng kanyang mayoral outreach. Si Piker ay tampok din sa handaan ng tagumpay ni Mamdani sa eleksyon sa New York at ngayon nagpapanggap na kontra sa political na karahasan. Talaga ba? Kasamang natatag si Mamdani ng sangay ng Students for Justice in Palestine sa kanyang kolehiyo, ang parehong kaligirang pampulitika na nagpauso sa Globalize the Intifada bilang sigaw sa mga campus. Paulit-ulit tumanggi si Mamdani na kondenahin ang pariralang iyon sa maraming panayam, kahit itinuro ng mga Hudyo na ang mga intifada ay alon ng karahasan tulad ng suicide bombing at mga teroristang pag-atake na pumatay na mahigit 1,000 Israeli. Habang kunwaring kinokondena ni Mamdani ang political violence, galing siya sa grupong matagal ng ginagawang romantiko ang intifada, tinatakot ang mga estudyanteng Hudyo sa Amerika, pinapawalang sala ang Hamas, at ginagawang kondisyon ang pagkamuhi sa Israel para sa kaliwang kredibilidad. Alam natin kung saan humantong ang ganong pananalita sa Columbia University. Sinakop ng mga aktivistang kontra Israel ang Hamilton Hall noong may mga kampos sa campus. Nagbarikada sila sa loob at ayon sa opisyal ng universidad, may staff na pinigilang makalabas sa takeover. Ano ang reaksyon ng karamihan sa kaliwa? Mga tao tulad ni Mamdani o kahit si Hassan Piker? Hindi pagkasuklam o kahihiyan, di kahit batayan pang adultong pag-unawa na ang pagsakop sa gusali at pagpigil sa manggagawa ay hindi talaga kilusan para sa karapatan sibil. Hindi, tinawag ito ng mga gaya ni Piker na laban. Kapag itinuturing ng totalitaryang kaliwa na sagrado ang isang layunin, lahat ng kilos para dito ay tinatawag nilang katarungan. Ang parehong moral na lohika ang nagpapalusot sa Oktubre 7 at pinapabango ang Hamas. Hindi ganito tinatrato ng sibilisadong lipunan ang pampolitika o panlipunang hinaing. At dito pumapasok ang bahaging pananagutan ng media. Hindi dahil sa isang artikulo kaya may gumawa ng isang bagay, kundi dahil sa matinding galit kay Pangulong Trump. Nakatulong ang media sa pagbuo ng kulturang ginagawang normal ang ekstremismo. Binigyan nila ng boses ang mga radikal at nilinis ang mga islogan para pagandayan ang imahe ng mga Islamist at iba pang panatikong galit sa Amerika at kanluran.
Hindi na kailangan talunin ng mga kaaway ng Amerika ang Estados Unidos sa pamamagitan ng militar kung kaya nilang kumbinsihin ang mga Amerikano na kamuhian ang sarili nilang bansa, kamuhian ang sarili nilang kasaysayan, kamuhian ang sarili nilang mga kapitbahay at ituring na pang-aapi ang sarili nilang mga kalayaan. Iyan ang kampanya para siraan ang Amerika at pahinain ang loob ng publiko. Pinalalabas na pasismo ang mga batayang kalayaan at tinatatakan ang karahasang Islamist bilang paglaya. Nakakalungkot, parehong ginamit dito ang kaliwa at kanan sa Amerika. Kaya hindi basta nangyari ang tangkang pagpatay na ito. Nanggali ito sa kulturang pampulitika na matagal nang tinatawag na diktador si Trump, masama ang Amerika. Mapaglipol ng lahi ang Israel, ang Hamas ay paglaban, intifada ay katarungan, at masama lang ang karahasan kapag maling panig ang gumagawa. Matapos subukan ng armadong lalaki na patayin ang Pangulo ng Estados Unidos at ang kanyang administrasyon, inaasahan pa rin tayong magpanggap na nakakagulat ang problema. Hindi na nakakagulat ito. Ideological at araw-araw itong ibinebenta sa kabataan ng mismong mga taong unang itatanggi ang pananagutan kapag may kasunod na pag-atake. Handa na ang Estados Unidos makipag-usap sa rehimeng Islamiko ng Iran sa Islamabad ngayong linggo, habang nagsisimula ng pumwesto ang mga banyagang delegasyon. Sa isang saglit, mukhang handa ang rehimeng Islamiko makipagnegosasyon, pero di na nakakagulat. Nabigo ang lahat bago pa man magsimula. Ang natira sa atin ay hindi lang nabigong pag-uusap, kundi mas malinaw kung sino talaga ang namumuno. Hindi ito ang mga Iranian na dapat sana'y kausap natin. Noong weekend, kinansela ni Pangulong Trump ang delegasyon ng US sa Pakistan na inaasahang kasama sina Steve Witkoff at Jared Kushner. Malinaw niyang sinabi na kung gusto ng rehimen ng usapan, maaari silang tumawag na nagpapakitang walang seryosong negosasyon mula pa simula. Sa parehong oras, si Abbas Araghchi, ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ay bumibiyahe sa pagitan ng Islamabad at Muscat para makipagpulong sa mga regional na aktor, kahit paulit-ulit nilang iginiit na walang direktang pag-uusap sa Estados Unidos. Samantala si Ghalibaf, na dati nang kasali sa mga nakaraang negosasyon, ay tuluyang nagbitiw mula sa negotiating team dahil umano sa pressure mula sa IRGC. Ngayon, ang tanong ay, hindi na kung magkakaroon ng kasunduan o kung sino ang susuko, kundi kung sino ang may kakayahang gumawa ng kasunduan sa panig ng Iran. At ang sagot ay wala talagang malinaw na may kapangyarihang magdesisyon na maari makipagnegosasyon, mangako at siguradong tumupad sa anumang kasunduan. At iyan ang dahilan kung bakit lahat ng nakikita mo ngayon ay parang kilos lang na walang anumang resulta. Magsimula tayo sa pinakapangunahing katotohanan na ang sistema ay nasa gitna ng isang krisis sa pamumuno na hindi nito kayang aminin sa publiko. Ang krisis ay umiikot kay Mujtaba Khamenei, itinakdang tagapagmana at simbolo ng pagpapatuloy na magpapatibay sa sistema. Ngunit mula nang ideklara siyang kataas-taasang pinuno, bihira na lang siyang makita ng publiko. Walang tuloy-tuloy na kumpirmadong mga video, walang pampublikong padlabas na nagpapakita ng kontrol, at puro pira-pirasong balita, sismis, at mga simbolikong senyales na mas lalo pang nagpapalabo kaysa nagbibigay ng kasagutan. Isang kakaibang senyales ang lumabas sa Mashhad na ngayong linggo. Isang mural na nagbibigay pugay sa mga leader ng rehimen na pinatay ng Israel sa US ay tila isinama si Mujtaba Khamenei sa mga namatay. Detalye na hindi dapat mangyari kung kumpiyansa ang rehimen kung sino ang buhay at namumuno. Tingnan mo ito. Nakakatawa dahil nalito ang marami nang makita si Mujtaba sa larawan. Kahit hindi kinukumpirma ng clip ang anumang bagay, lalo nitong nililito ang sistema tungkol sa estruktura ng pamumuno ng rehimen. At syempre, ipinapakita na naman ito ng IRGC ang siyang nagpapasya. Ang IRGC ay hindi lang bahagi ng sistema. Ito mismo ang sistema sa ngayon. Sinusubukan nilang patatagyan ng kontrol sa mga desisyong militar at diplomatikong posisyon, habang ang mga sibilyang mukha ng rehimen ay patuloy sa gawaing pamahalaan kahit walang totoong kapangyarihan o malinaw na mandato mula sa tao. Hindi mo na kailangang hulaan na nangyayari ang lahat ng ito dahil makikita mo talaga ito habang nangyayari sa pamamagitan ng mismo mga kontradiksyon ng rehimen. Kasama ang pahayag ni Pangulong Iranian Masoud Pezeshkian noong Marso na hindi na magpapaputok ng misil ang rehimen sa mga karating bansa at hindi mag-aatake maliban kung direktang atakihin ang Iran. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga bansa sa reyon sa mga naunang pag-atake.
At pagkatapos noon, halos agad-agad, nagpatuloy ang pagpapaputok ng mga misil at drone ng Iran sa iba't ibang bahagi ng reyon, kung saan naiulat ang mga projectile na lumilipad sa ibabaw o pumapasok sa himpapawid. Sa mga lugar gaya ng Qatar, UAE, Bahrain at iba pang estado sa Gulpo, pati mga regional na tanggapan na nag-akusa sa Tehran ng pagpapalala, malinaw na hindi tugma ang salita ng Pangulo sa kilos ng estado. Iyan ay sistema kung saan ang Pangulo ay walang kontrol o minsan walang alam sa nangyayari sa militar. Nakita rin natin ang parehong pattern sa larangan ng diplomasya, kung saan ang tinatawag na mga moderate o reformistang personalidad ay nagpapakita ng interes sa negosasyon. Kabilang na ang mga pag-uusap tungkol sa pagpapakalma ng tensyon at pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos. Ngunit agad iyong pinapawalang bisa o pinapahina ng mga matitigas na elemento sa loob ng IRGC. Ayon sa ulat, pumasok na sa eksena sina mga kumander ng IRGC, kabilang si Ahmed Bahidi at mga kaalyado, para harangin ang mga hakbang na iyon. Para mabawasan ang tensyon, kabilang ang panpigil sa pangbubukas ng Strait of Hormuz at pagsasaisantabi sa mga diplomatikong channel. Magbibigay daan sana iyon sa pag-usad ng mga pag-uusap. Kahit may mga sibilyang nagpahayag ng posisyon, sa iba pa rin nakasalalay ang huling desisyon. Ito ang dahilan kung bakit kahit may tigil putukan, patuloy ang agresibong kilos ng IRGC sa Strait of Hormuz, kasama ang pag-atake sa mga barko, na sumisira sa anumang pahayag na nagpapababa sila ng tensyon. Kasabay nito, ang ekonomikong presyon sa rehimen dahil sa blockade ay lalong tumitindi at tinatarget ang pinakaugat ng paraan kung paano nabubuhay ang rehimen. Hindi pinabagal ng blockade ni Trump sa Strait of Hormuz ang ekonomiya ng Iran. Pinatitigil pa nga ito. Simple at nakakasira ang mga numero. Humigit kumulang $276 milyong kada araw ang nawawala sa exports at $159 milyon naman sa imports na naaantala. Kaya ang kabuuan nito ay nasa $435 milyong na pinsala bawat araw, nakatumbas ng $13 bilyong kada buwan. Karamihan dito ay mula sa langis, dahil nag-e-export ang Iran ng 1.5 milyong bariles kada araw at kumikita ng tinatayang $139 milyong araw-araw. Dumadaan sa isla ng Kharj ang 2% ng crude exports at walang ibang ruta, kaya kapag may blockade, hindi lang nababawasan, kundi nawawala ng buo ang kita. Mahalaga ito. May imbakan lang ang Iran para sa 13 araw bago mapilit ang isara ang oil well. At kapag nangyari yon, permanente ang pinsala na aabot sa 500,000 barrels bawat araw nang hinaharap na produksyon ang mawawala, nakatumbas ng bilyon-bilyong kita na hindi na muling babalik. Dahil dito, ang blockade ni Trump ay hindi simpleng sanctions o pampanegosasyon. Istruktural itong breaking point dahil pwedeng putulin ang perang nagpapalakad sa estado, IRGC at buong sistema. Kaya ano ang sagot? Makinig sa mga mamamayan ng Iran. Habang hirap ang rehimen, si Crown Prince Reza Pahlavi, ang pinakasikat na figura ng oposisyon, ay nasa Europa ngayong linggo. Pinupunan ang puwang sa pamumuno at kumikilos na tila siya lang ang pangunahing personalidad dito. Marunong sa pamumuno, direktang nakikipag-ugnayan sa European media at mga gumagawa ng pulisya, habang binabatikos ang matagal nilang pagkukunyari at kabiguan sa pakikisalamuha sa rehimen. Tingnan ninyo ito. Sa huling 2 linggo, nagdaos ako ng 2 press conference. Isa sa Stockholm at isa kahapon sa Berlin. Sa pagitan ng mga iyon, mahigit 150 na mamamahayag ang dumalo. Nagkasasa kami ng mahigit 2 oras. At sa loob ng 2 oras na iyon, wala ni isa sa 150 na mamamahayag ang nagtanong sa akin tungkol sa 40,000 Iranians na pinatay sa mga kalsada ng aking bansa noong ika-8 at ika-9 ng Enero. Wala ni isa sa 150 na mamamahayag ang nagtanong sa akin tungkol sa 19 na bilanggong politikal na binitay sa nakalipas na 2 linggo. Malinaw sa akin na ang aking 40,000 matatapang at inosenteng kababayan na pinaslang sa laban para sa kalayaan ay kakaunti lang ang Interes ng mga mamamahayag na ito. Mukhang mas interesado silang batikusin ng Amerika, nagtatanong kung bakit pinatay ng Estados Unidos at Israel ang diktador na pumatay sa ating mga tao sa loob ng 47 taon kaysa batikusin ang rehimen dahil sa gasgas na issue. Kaya tandaan mo ito. Kahit sumuporta man o hindi ang Europa sa amin,
Kahit gawin man o hindi ng inyong mga mamamahayag ang kanilang trabaho, kahit ipakita man o hindi ng inyong mga politiko ang tapang na kumilos, lalaban ako para sa aking mga tao at sa aking bansa. Kahit kami lang ang mag-isa, lalaban kami hanggang maging malaya ang Iran. Ang kawalang pakialam ng Europa na inilarawan niya, ibig kong sabihin, kumpara man sa amin bilang mga Israeli, alam na alam namin yan. O para sa mga mamamayang Iranian, talagang hindi na pwedeng itanggi pa. Panahon nang itigil ng tao ang pagpapanggap na may tunay na alternatibo sa Iran dahil wala naman talaga. Walang sinuman sa Iran, reformist man or hardliner, ang patanggapin ng mga tao. Pareho lang ang mga label na yan sa sistemang tinatandihan ng mga Iranian kahit isugal ang buhay nila. Sa kabila ng mga sakripisyo ng mga tao sa Iran para sa kalayaan, mula protesta, bitay, pagkakakulong at pagpapahirap, iisa lang ang pangalan paulit-ulit na lumiletaw. Iisa lang ang pangalan na isinisigaw nila sa mga lansangan at ang pangalang yon ay kay Koronang Prinsipe Reza Pahlavi. Laging ipinapakita ng survey na siya ang mas paborito kaysa ibang individual, mahigit 10 puntos ang lamang sa loob ng Iran at lalo pang tumataas ang suporta sa kanya sa paglipas ng panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang labis na pagsubok na pabagsakin siya ay malayo na sa realidad. Nakabatay ito sa mga paulit-ulit at di lehitimong kritisismo na hindi sumasalamin sa totoong sinabi niya o hinihiling ng mga Iranian. Malinaw ang sitwasyon. Hindi alam kung sino ang pinuno, iba ang sinasabi ng Pangulo, at ibang ginagawa ng militar. May mga negosyador na di marunong makipagkasundo at IRGC na akibong nagpapalakas ng kapangyarihan sa lahat ng antas. Kaya kapag pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa isang kasunduan, hindi nila pinapansin ang pinakapangunahing problema dito na kung saan ay kasunduan kanino, sino ang pipirma, sino ang magpapatupad nito, at sino ang may kontrol sa mga misil kinabukasan. Sa ngayon, walang tiyak na sagot sa tanong maliban sa IRGC, kaya hindi pa ito natatapos sa diplomasya, kundi sa estruktural na pagbabago. Kung hindi tayo handa at walang nagbabago, wala ring mangyayari. Kaya balikan natin ang mabuti, masama at pangit na yung linggo. Umpisahan natin sa ating masamang kwento ngayong linggo dahil gusto nating tapusin ito sa positibong paraan sa pamamagitan ng isang magandang kwento. Ang kwentong ito ay tumatalakay sa kredibilidad ng isang malaking makapangyarihang organisasyon sa US sa pagtukoy at paglabel ng ekstremismo. Nakasad sa isang bagong federal na saktal na palihim na nagpadala ang Southern Poverty Law Center ng mahigit $3 milyong mula sa mga donasyon sa mga individual na konektado sa white supremacist at neo-Nazi na grupo mula 2014 hanggang 2023. Mga grupong Nazi. Ayon sa kagawaran ng katarungan, napunta ang mga bayad na ito sa mga taong konektado sa mga grupong tulad ng KKK, Aryan Nations, National Socialist Party of America. Kasama rin ang mga individual na sangkot sa pag-organisa ng mga kaganapan gaya ng Charlottesville Unite the Right Rally. Ngayon, binabanggit din ng sakdal ang isang network ng hindi bababa sa 8 impormante. Ilan ay tumanggap ng daan-daang libong dolyar. May neo-Nazi source na iniulat na binayaran ng mahigit $1 milyong sa paglipas ng panahon. Ipinapakita nito ang hindi ito hiwalay na kaso, kundi bahagi ng tuloy-tuloy na sistemang may ugnayan pinansyal sa mga ekstremistang personalidad na pinopondohan ng mga donor na akala nila'y laban sa ekstremismo na pupunta ang pera nila. Sa halip, napupunta ang perang yon sa parehong network na itinuturing ng organisasyon na banta sa publiko. Tandaan, ito rin ang organisasyon na matagal nang nandedesisyon kung ano ang ekstremismo sa US, naglalagay ng label sa mga grupo at humuhubog sa pagbabalita ng media at nakaimpluwensya sa mga usaping pangpatakaran. At gayon pa man, ayon sa mga federal na taga-usig, kasabay nitong may pinansyal na ugnayan sa mga elementong iyon sa loob mismo ng mga kilusang iyon. Lubos itong pagtataksil sa kanilang pinaninindigan. Naway mapanagot sila sa batas dahil sa bagong sakdal. Ngayon, para sa ating pangit na kwento ngayong linggo. Noong nakaraang linggo, iniulat ko ang sexual na pang-aabuso sa mga kababaihang taga-Gaza ng Hamas. At ngayong linggo, mas marali pang ibinunyag si mamamahayag Natalie Liz Bona ng Daily Mail. Ayon sa bagong ulat, may mga pamilya sa Gaza na nagsabing inabuso ng sexual ng Hamas o kaalyado nila ang kanilang mga anak. At nang sinubukan nilang humingi ng tulong o magsalita, hinarap sila ng pananakot at pinilit silang manahimik.
Ang mga pamilyang ito ay nasa sistemang walang malinaw o ligtas na paraan para iulat ang abuso. Dahil ang parehong mga grupo na namamahala sa buhay ng komunidad, kabilang ang mga relihiyosong lider at mga lokal na opisyal, ang siyang inaakusahan. Lumili ka ng saradong kapaligiran na di maayos na imbestigahan ng paratang at natatakot magsalita ang mga biktima dahil sa ganti. Panuurin ninyo. Dinala niya ako sa mga banyo ng universidad at hinubaran ako ng pantalon at patuloy niya akong hinipuan. Na mapatuloy ito, sinabi niya sa akin na wag kong sasabihin ito kaninuman. Ako ang unang pumunta roon, isa sa mga bantay ang lumapit at tinanong ako kung bakit ako nandoon. Umakyat siya, sumunod ako at hinubaran niya ako ng pantalon, siya gumawa ng malaswang galaw. Nang may dumating mula sa universidad, dali-dali kong isinuot ang pantalon at tumakbo palayo. Ang mga magulang na na-interview sa parehang ulat ay nagkwento rin na sila ay binalaan na huwag magsampa ng reklamo at natatakot sila sa maaaring mangyari sa kanilang pamilya kung gagawin nila ito. Hindi nila ginawa patunay ng sistematikong problema. Hindi ito hiwalay na insidente dahil ipinapakita nitong kahit may alegasyon ng pang-aabuso, walang mekanismo ng pananagutan o proteksyon kahit sa mga bata. Dayunpaman, kahit mabigat ang mga alegasyon, walang maihahambing na antas ng internasyonal na atensyon, aktivismo, malawakang kampanya para sa investigasyon o tuloy-tuloy na pampublikong presyon para sa pananagutan. Nagpapakita ng malinaw na agwat sa pagitan ng mga pahayag ukol sa karapatang pantao at sa mapiling panlalapat sa mga pahayag na iyon. Lalo na kung ang mga alegasyon ay inuugnay sa sistemang inilalagay sa politikal o ideolohikal na konteksto, imbes na suriin batay sa mga mismong ulat na nanggagaling mula rito. Tulad ng dati, ang mga sibilyan at sa pagkakataong ito, mga bata, ang nagbabayad ng presyo. At syempre, upang magtapos sa isang positibong bagay, ang magandang balita ngayong linggo ay isang halimbawa ng wastong pagwawasto ng direksyon. Sa unang pagkakataon matapos ng matagal, nagsisimula ng tratuhin ng Estados Unidos ang ideolohiya na parang mahalaga talaga ito. Lalo na kung ang ideolohiyang iyon ay sumusuporta sa mga grupong tinuturing na terorista ng US at mga anti-Amerikanong salaysay na naglalayong wasakin ang kanluraning sibilisasyon. Pinapapayagan na ngayon ng bagong panuntunan ng Department of Homeland Security ang mga opisyal ng imigrasyon na maggaet ng green card, batay sa pampublikong suporta para sa mga grupong teroristang Islamista o anti-Amerikanong ideolohiya, kabilang ang social media posts na pumupuri o nabibigay katwiran sa karahasang gaya ng ginagawa ng Hamas o nagtutulak ng propaganda laban sa Israel. Batay sa mga sinuring material ng New York Times, malinaw ang usapin na ito. Inuutusan ang mga opisyal na ituring ang ganitong pag-uugali bilang sobrang negatibo at magpukus sa mga individual na aktibo sa mga protesta sa campus o sa mga kilusang lauwi sa mga gawaing anti-Semitiko at laban sa Amerika. Sa madaling salita, ang sinasabi at ginagawa ng mga tao sa publiko, lalo na nitong nakaraang taon, ay isinasaalang-alang na ngayon. Panahon na talaga kasi matagal na may pagkakahiwalay o disconnect. Kung saan hayadang sinusuportahan ng Hamas, nagtutulak ng anti-Israel na propaganda o sumasali sa mga kilusang nagbibigay katwiran sa karahasan laban sa mga Amerikano. Inaasahan pa rin nilang gagantimpalaan sila ng permanenteng pananatili sa Estados Unidos, na para bang walang sinasabi yon tungkol sa kung sino sila o sa kanilang pinaniniwalaan. Winawakasan ng polisiyang ito ang pangpapanggap. Kinikilala nito ang isang bagay na hindi na dapat pantalunan. Kung lantaran mong nakikihanay ka sa mga ideolohiyang tumatarget sa mga Hudyo, nagtatanggol sa mga teroristang grupo, o itinuturing na makatwiran ang karahasan laban sa mga mamamayang Amerikano, hindi lang ito pampulitikang pahayag, senyales na ito. May karapatan ng Estados Unidos seryosohin ang senyales na iyon. Hindi ito tungkol sa kontrol sa pag-iisip. Tinutukoy nito ang hangganan ng malayang pagpapahayag at pakikilahok sa mga kilusang magtataguyod ng karahasan. At mililinaw na may kaukulang kahihinatnan nito sa mga nagnanais tumira ng permanente sa Estados Unidos. Nagpapahiwatig ito na tapos na ang panahon ng pagwawalang bahala sa mga banta at retorika laban sa Amerika na tinatago sa aktivismo. Ang sinasabi mo at ang sinusuportahan mo ay dapat at sana ngayon ay tunay ng may mga kahihinatnan. At dito na tayo magtatapos para sa linggong ito. Pero syempre, babalik kami sa susunod na linggo na may mas marami pang kwento tungkol sa kung ano talaga ang mangyayari sa buong reyon, kung paano umuusad ang digmaan laban sa rehimeng Islamiko at iba pa. Kung may kwento kang gusto mong talakayin namin, kontakin mo lang ako sa social media bilang Emily K. Schrader o sa Instagram na Emily in Tel Aviv. Kung hindi, magkikita tayo sa susunod na linggo dito sa Access of Truth sa JNS.